feeling ko kung mamarapati nila pareho na magkasama sila ulit sa isang teleserye, ay, patok, parang too good to be true. Patok yan, in fair. Naku, te, puputaktihin na naman tayo ng comments niyan. Bakit? Ha? Sabihin na naman nila, dati binabalita nyo ng hiwalay. Tapos ngayon naman, binabalita nyo, gusto nyo magsama na naman sa isang teleserye. So anong bako? Yun na nga, te, inom ng inom daw. Pero hindi daw ang masaya. Buti na nga lang daw, te, nandun si Joshua Garcia. At yun ang laging kinukulit ni Kim Chu. Hindi daw kaya na nagtatampo itong si Jake Ejercito dahil hindi niya nakuha yung role dun sa What's Wrong with Secretary Kim na punta kay Paolo Abilino. Walang third party, hindi nang bububog si Richard. At yun nga sinasabi na hindi si Richard ang may third party. Kung hindi si Richard, sino? Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga link. Ito ba si Mama Loy? Ito naman po si Papa O, si Odi Diaz, ano pa nga ba? Ang lagi inyong hinihirit sa amin. I-chika mo na! Dali! Oh my gosh, nice. Diyos ko, talagang pinupupug tayo ng mga komento na ano raw masasabi natin. Sa nakaraang Christmas presentation o Christmas special ng ABS-CBN na ginanap sa Araneta Coliseum. Oo, ano raw ang take natin doon? Sa kilig na naramdaman ng Katniel fandom. Mula kina Catherine at kay Daniel. Ba't nga ba wala ka doon, Nay? Well, at least hinanap mo ko. Wala nga ako doon. Okay lang naman. Dahil ilang namang special siya na wala din naman ako doon. Kaya okay lang naman. Pero syempre, kahit wala tayo doon, nandito na tayo. Nandiyan kayo. Kahit sa ang lupalop ng mundo. Ate B? Sorry. Ate B. Sorry. Oo nga pala, sa pelikulang Anak. Yes. Hindi, kahit wala tayo doon. Siyempre nakakarating sa atin ng mga tsikahan, di ba? Katulad ng siyempre, ito hindi naman na tingit sa kaalaman ng marami, di ba? Kung paano pinakilig nga ng Katniel ang mga fans, no? Siyempre, merong mga shot dyan. Kumalat sa TikTok din. Oo, yung nandun sila sa gilid, hindi ba? Nag-uusap si Katniel. Oo, tapos parang may ayaw magpahawak ni Catherine. Yes. Pero hinawakan siya sa bewang. Parang nilalagay yung kamay niya sa likod. Ayaw niya magpa-touch. Pero parang nahawakan ng saglit ni Daniel sa bewang siya. Sa stage? Doon sa gilid. Parang nakita ko na yung nahawakan niya sa braso kasi gumagano'n nga siya. Kasi kung sila pa yan, Diyos ko, alam mo si Daniel may mga paamoy-amoy sa kilikili yan. Gaganunin niya sa kilikili yan. Tapos gaganon niya. Di ba may ganyan siya? Actually, doon ako kinikilig nung ginagano ni Daniel yung kilikili ni Catherine sa amoyin niyang ganyan. Chika mo na! Akala ko ending na. Kinikilig lang pala si nanay. Doon sa mga ganon. Lalo na nang lumabas sila, di ba? Parang nabaliwala lahat yung ibang production numbers kasi nga nakatutok lahat sa Katniel. Di ba? Yung kinanta nila, Jex? I'll be there for you. Parang wala sa to. I'll be there for you. Ganon. Wala ka sa to. Wala din ba? Ano ba, Nay? For you. Tanan. Iba yan. Hindi, basta yun. Kasi team song ng Friends yun, di ba? Ayan. Pero di ba, Diyos ko, sobre yung sigawan ng mga tao. Pero nung parang hawakan na ni Daniel si Catherine, parang gumawa na eksena si Catherine na para lang hindi mahawakan si Daniel. Ganun pa man, wala na silang pakialam doon ng mga fan Talagang sila'y pinakilig, no? Sabihin niyo ng fan service ito o para lang mapasaya yung mga fans, hindi pa. Di ba? Effort pa rin yun mula sa dalawa.
Oo naman. Kasi alam nila na, uy, marami pa rin kaming fans. Ang daming nagmamahal pa rin sa amin. So, bilang pamasko sa kanila, di ba, pakikiligin man lang namin sila. And besides, doon naramdaman na natin na parang yung friendship andon. Kahit wala na yung relationship, andon ang friendship. Diba? Kasi ba naman, 11 years. Friendship ba yun, Te, o napilitan lang? Hindi. Diyos ko, ang hirap, Day. Alam mo, kahit mga actors yan, mahuhusay silang umarte. Hindi pwedeng magsinungaling ang mata. Tandaan yan. Pangalawa, syempre, aware sila na nung inilatag sa kanila yung concept, o magkasama kayo, okay lang ba sa'yo? Okay lang sa akin? Okay lang ba sa kanya? O paglatag kay Catherine, okay lang sa akin. So, hindi sila pinilit ng management? Ay, hindi. Hindi ganyan ng management. Hindi ganyan ng ABS-CBN management. Ako na nagsasabi. Ba't mo nasabi? Alam mo, dati yung kay Liza, kung ano yung gusto ni Liza, yun ang nasusunod. Ito pa kaya, pag ito, umayaw sila, hindi naman para pilitin sila ng management. O kasi, mas gusto pa rin ng management na sana nararamdaman yung gusto nyo bago nyo gawin. Ganun sila, in fairness to management. Wala sa kanila yung parang pipilitin pa nila. Hindi. Siguro, nag-decide na rin yung dalawa bilang pamaskong handog sa mga fans. Makita man lang nila tayo na magkasama tayo, na okay tayo. Diba? Siyempre, yung ibang mga fan nag-hope pa rin na sana sila ulit. Diba? Kahit tuntua yung mga artista. Tinutokso sila. Sila, diba? Katulad yung closing. Diba? Yung pagkanta ng Christmas ID, diba? Yeah. Yan mga ganyan lang na mga nuances nila, yung mga gestures nila. Diba? Sobrang pinakilig nila yung mga fans. Kaya, kami tuwan-tuwa rito. In fairness, ha? Nay, nagpapatuwa nga lang kaya ng mga fans o nanunuyo ulit itong si Daniel kay Catherine? Hindi ko alam. Siyempre, Diyos ko, mag-invento ko. Hindi ko alam. Pero kung kabisado si Daniel ng mga fans, sa body language ni Daniel, merong panunuyong muli. Di ba? Kasi kung mapapansin mo, di ba, nung ABS-CBN ball, hindi sila halos magdikit. Doon talaga, alam mo nang meron ng wall. Solo-solo sila sa mga, lakad nila sa loob ng venue. Dito, parang parang may panunuyo. Diba? Kasi parang nagpapakit si Daniel kay Catherine. Parang nung nagsasayaw din sila din sa Omega event, diba? Parang ganun din. Parang gustong mag-forward ni Daniel, parang nag-hold back si Catherine, diba? Pero tila mukhang hanggang friendship na lang ang maibibigay ni Catherine kay Daniel dahil sa latest IG post ng aktres, nakalagay sa caption ng series of photos niya, appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks. No looking back, only moving forward. Na karamihan ng comments nga ng netizen ay natuwa sa post na ito ni Catherine dahil tama raw ang attitude nito. Samantalang yung iba ay nalungkot dahil tila wala nang pag-asa ang kanilang pangarap na magkabalikan muli ang kanilang iniidolo. Sad, no? At syempre, yung mga ganyang malakas pa rin ng Katniel, in fairness, alam mo, isang senyales yan na feeling ko kung mamarapati nila pareho na magkasama sila ulit sa isang teleserye, ay, patok, parang too good to be true. Patok yan, in fair. Naku, Te, puputakin na naman tayo ng comments niyan. Bakit? Sabihin na naman nila, dati binabalita niyo ng hiwalay. Tapos ngayon naman, binabalita niyo, gusto niyo magsama na naman sa isang teleserye. O di wag na. Madali akong kausap. Tayo na naman kasi tayo. Hindi naman natin, pinush na maghiwalay sila. Oo nga. Diyos ko. Binalita lang naman. Kami ba nagde-decide na dapat maghiwalay sila o dapat magsama kayo? Oo. Di ba? Nasa kanila yun dahil sila yung may relationship. Tayo, wala tayong relationship sa kanila. Nakikimarites lang din naman tayo. Ay, sa ganyang nakikiharap na si Catherine kay Daniel Padilla, sa tingin mo, naka-move on na siya? Oo, yung mga ganyan. Oo, nakaka-move on na yan. Kasi sa kanya, acceptance
natanggap ko na ganito ang sitwasyon namin, tanggap ko na talagang mangyayari ito, move on ako and move forward na. Hindi ko lang alam kay Daniel o kami feelings pa rin naman siya kay Catherine, di ba? Si Catherine kay Daniel. Ay, sandali. Ay, sino ka? Ilabas mo sila yung OG dyan. Ilabas mo. Yeah, pero aloy ako, feeling ko lang. Andito mo kami. Ito, dito Ay, sa talaga. sorry. Hindi, feeling ko, sana meron pa din. Pero alam mo, yung mga ganyan, katulad niyan, may third party na tinuturo, di ba? Alam mo, ano yan eh, minsan kailangan siyang mangyari para ma-realize mo kung gaano ka-importante yung taong mawawala sa'yo kung sakaling gagawin mo ulit yun. At saka yung may realization na, hindi, pinakamamahal ko itong babae. May ganun, di ba? Or the other way around. Siguro ano lang muna yan, kumbaga pahinga-pahinga muna yan, mga puso nila. Eventually, marirealize na, kami pa rin pala. Di ba? Pero sayang hindi tayo nakapanood ng live nung taping nila. Kasi next time magpapaimbita tayo. Kaya doon lang kayo sa audience. Oo, para marami tayo na i-chika sa kanila. Diyan ka nagkakamali, Mama Loy. Meron pa rin tayong chika, no? Ha? After ng tape as live, dumiretso sila sa after party. Naimbita ka ba sa after party? Hindi. Oh, bakit nagka-chika? Kasi kung naimbita kami, insecure talaga ako sa'yo, Jex. Oh. Hindi kami na-invite. Oh. Eto na, te. Ayon sa aking source, si Kim Choi talaga may pinagdadaanan. Alam naman natin lahat. Sabi ng source ni nanay eh. Oo, wala ka na bang bangko? Hindi, bago to, te. Hindi nyo pa nga pinatatapos eh. Ano nga yung sorry naman? Ako baka katulad din ng vlog niya ha. Bago pero Hindi, bago to, Mama Loy. So anong bangko? Ayun na nga, te. Inom ng inom daw. Pero hindi daw ang masaya. Ay, ganun ba? Iyak daw ng iyak sa mga friends niya. Kinukomfort siya ng mga kaibigan niya. Lagi niyang tinatanong, bakit daw ginaganon siya ng lalaki? Nagmahal lang naman daw siya ng totoo. Kay Gerald Anderson, iniwan siya. Si Sian Lim, nakipag-split din daw sa kanya. Buti na nga lang daw, te, nandun si Joshua Garcia. At yun ang laging kinukulit ni Kim Chu. Si Joshua? Marites na marites talaga si Jex, no? Ayon lang sa source ko yun. Ay? Pero pwede rin mali ang source mo, ha? Kasi gano'n naman mga artista pag na-stuck dito, chika. Pag na-stuck naman ng chika, gano'n siguro. Kasi nakasarapan ng kakwentuhan ng gabing yun, no? Gano'n siguro yun, Jex. Yung source mo talaga, parang merong gustong palabasin. Hindi, te. Medyo nababad lang si Kim Chu kay Joshua Garcia that night. Taray sa nababad. Very Matagal nabad. ng chikahan. Wala nang wali siya doon, Mama Lo. So wala na, yun lang. Yun lang so far. Sa'yo. Ay, pero teka lang, Nay. May mga nakapansin, ha? Na netizens. Na ba't parang wala daw si Jake Ejercito dun sa special at saka dun sa Christmas Station ID. So anong dahilan kaya? Hindi daw kaya, Nay, nagtatampo itong si Jake Ejercito. Bakit? Dahil hindi niya nakuha yung role dun sa What's Wrong with Secretary Kim na punta kay Paolo Abilino. Parang dati na-announce na sa kanya yun, di ba? Baka may personal na rason si Jake. Or baka nasa abroad. Anyway, tatanong ko pa rin kung what's wrong with Jake Ejercito. Bakit hindi siya nakasama to? And speaking of panic, yung panic naman ni Richard Gutierrez, wala tayong nakausap dito, kahit si Tita Annabel, hindi ko nakausap dito. Iba yung nakausap ko. Na parang unfair naman daw kay Richard na sinasabi ng mga balita na siya'y nabubugbog. Siya'y nananakit ng asawa. At siya yung may third party. Na nalilink si Richard kay Kaysel Timochi. Kaya nakakaloka daw, sabi ng aking source, ay kapitbahay ni Richard Gutierrez. At yung mga shot nila na magkasama sila ni Richard ay kuha sa trick or treat. Oo. At andun yung asawa ni Kaysel. Oo.
Kaya daw nahihiya daw si Richard doon. Bakit siya naliling doon? Ikapit-bahay niya yun. At family friend daw. Andun mismo yung asawa nung nakunan sila. So, erase na raw yung issue na yon. Tapos, yung pambubugbog, hindi daw binubugbog ni Richard si Sarah. At alam daw ni Sarah yun. Kasi, kung totoong binubugbog si Sarah, dapat yan nagreklamo na ng VAUSI. O anong violence against women and children. Agad-agad. Bakit wala siyang kibo? Pero hindi naman natin alam kung doon sa panig naman ni Sarah, baka hinahanda na nila. Kung meron man, hindi pa. Yung pagreklamo. Oo. Kung meron silang mga kasong isasampa kay Richard, kung VAUSI man ito. Kaya lang nga, sabi ng aking source, walang third party, hindi nang bububog si Richard. At yun nga, sinasabi na hindi si Richard ang may third party. Ha? Kung hindi si Richard, sino? Hindi ako ha, makatingin-tingin kayo sa akin. Babae na ito. Yung mga hilig mo, may asawa yun. Seriously, sino nga na yung may third party? Di ba, nung una, ang sinasabi ng iba, si Richard daw may third party. Tapos ngayon naman, ang sinasabi nitong aking source, si Sarah Labati ang may third party. Ha? True? Ayun nga, tinatanong ko sa kanya, uy, true ba yan? Tanong niyo si Sarah. Naku, hindi naman kami close si Sarah, tatanong ko pa talaga. Anyway, kung nanonood si Sarah, pwede niyang sagutin ito kung totoong siya yung may third party. Kung siya yung may third party, sino naman kaya itong lalaking to, Nay? Yun na nga. Sabi ko sa aking source, uy, baka naman yan ha. Parang gusto lang bawian si Sarah. Hindi, Mama Och. Oo. Si Sarah ang may third party. Yun nga, ang sinasabi sa akin ng source ko, hindi lalaki. Kagaya mo? Naguluhan ako. Yun nga, Loy. Kaya, hintayin natin, baka meron namang panig si Sarah. Yun lang naman, gustong i-point out nung aking source. Kasi ang narinig ko lang din, ang inaayos ngayon, annulment. Narinig ko lang naman yun. Humantong na doon, Nay? Yung narinig niya? Hindi. Na-annulment na yung inaayos. Oo nga. Hindi na ba magkakaayos? Kaya nga, siguro yan. Baka naman magpahinga lang silang dalawa. Ako nalulungkot sa kasi syempre minsan napapasana all yung mga tao pag meron silang mga post na nagkikis sila sa IG, di ba? Sana ganun Anyway, bukas naman ang ating OGDS Showbiz Update para sa panig nila pareho, basta yun lang ang gustong i-point out ng aking source. Hindi nang bubugbog si Richard. Si Richard ay walang third party. Ganun. Naku, medyo mabigat yan, Nay. Let's go to the lighter side. Eto nga, ang daming naloka dito kay Melay Cantivero. Bakit? Dun sa interview sa kanya, tsaka dun sa speech ng acceptance ng kanyang award. Kasi nga sabi gano'n, parang binabarda niya yung dinadog show niya yung Asian Artist Award. Oo, sabi tuloy ng ibang mga comments, Nay, sana daw pag seryoso yung tanong, seryoso din yung sagot. Kaso, yung sagot nga ni Melay, ganyan. Di ba ganyan naman talaga si Melay? Oo. Kasi ninenervyos yan kaya dinadaan niya sa pagpapatawa. Oo, kasi lagi siya nanginginig, tas parang nawawala na siya sa frame. Hindi, lalo na't hindi siya makapaniwala na tatanggap siya ng award. Pero habay naman si Melay, talaga na viral siya. Oo, yan ang aking kumarin. Kaya talaga, hindi nyo aasahan kay Melay na magseryoso ng ganon. Unang-una kasi, syempre, hindi naman matatas yung lola mo sa pag-i-Ingles. Kasi kung matatas lang yan, or fluent siya, dire-diretsuhin niya yan. Kaya lang, di ba, since hindi siya ganun katatas mag-Ingles, kino-comedy na lang niya. Kasi, di ba, ang normal naman na seryosong ang acceptance speech lagi ng mga mga awardees, di ba? Ito, gusto niya mapaiba yung approach. Habay naman si Melay. Correct. Di ba? Congratulations again. Iba ka. At ikaw ay nag-iisa. And we do not question why you got the award. And don't worry. We do not question. And we will not award you.
Anyway, and with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Naku po, konti na lang. 1 million subscribers na po kami. Kaya kung hindi pa po kayo subscriber, sana naman po mag-subscribe na po kayo dahil madali lang. I-click lang po yung subscribe button na natin sa ibaba. At kung naibigayin po ang aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat namin chika, i-comment nyo na po below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click nyo yan, kayong una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At pati na rin po sa aking iba pang social media account, lalo na po sa Instagram at saka po sa Facebook. At syempre po, nais ko magpasalamat kay Dr. Jesus Cancio Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para po sa aming gorgeous na mga ngiti. At syempre, hello Sir Mick and thank you to Head Rivera Salon. Yan. O, ikaw naman, Jen. At syempre sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan. Ako po ang namimigay ng pamasko. Panoorin niyo po ang buong detalye sa aking vlog. At paano nangyari yung sa'yo? kaya nga panoorin nyo sa vlog ko, Mama Lo. Hiningi rin niya yan. Yung pinamimigay, hinihingi rin niya. O ano pa? At pasalamatan ko lang ang Marie Francis Aesthetic Clinic dyan sa may Quezon Avenue. Yes, ang Just Relax Massage and Spa at ang Ideal Vision. Matamos eh. Wala pa. At syempre pa ang aking panayan naman sa tatlong nakakatawang magkakaibigan, si Kid Yambao, si Nico Natividad, at si Sus Collins ang hashtag na mga anak ng gwapings sa para kang papa mo. Ay! So nakakatawa sila. Eto, panood. Kayo ay hindi na lumalabas sa It's Showtime. Gusto pa rin namin bumalik kahit papano. Baka kailangan nyo kami. Sige Bong, di ba? On air, sinabi ko. Pero honestly, kayo ba meron kayong indecent proposal? Madami naman. Ano ang biggest offer? Yung dalawa, 5 $5 million. Laki yun sa akin, 200k lang. Kasi di ba may mga babaeng na-attract sa may asawa na, may anak, kasi daw parang matured na. So yun, mas dumami yung nag-IPM sa akin. Sinasagot? Hindi sasagutin yun. Hindi ko sasagutin yun. Tsaka may sumpahan kami, pagka meron, hindi kami aamin sa isa't isa. Sino yung ano? Gumagawa yung yun. Mula kasi. Pag ito, meron. Uy, gagi sus, baka napanood doon. Hindi ka ng babae habang kayo ng misis mo? Ay, hindi. Yung nung unang Nung interview. una, also. Nauutal yun. Parang tahan. Ano ba yun? Oo nga. Jesus, baka akala. Hindi ko magsabi. Baka akala. Wala. Ayan. Ayun. Ang kabuuan po niya na ay nasa OG Diaz Inspire. Sana nasa I1 TFC na rin. Oo, bago ang lahat, gusto kong magpasalamat kay Michelle Ortega at kay Isabel Ortega sa kanilang pinadalang MY or Maria Isabel Cakes and Pastries. Yes, ang sarap! Sarap ng kanilang Brazo de Mercedes. Brazo de Mercedes, Hindi my masyado favorite. matatamis yung kanilang mga cake. Pag gusto niya mga hindi masyado matatamis, yung MY or yung Maria Isabel Cakes and Pastries. Ayan ha. At ang sarap din ng kanilang rum butter. Yeah. Oo, marami pa sila dyan, no? Na mga, pati mga ulam yata, meron sila dyan. No? Ayan, dyan sa kanilang IG account. At syempre pa ang The Ohana Boracay Beach Resort. Yes! Mga gustong magbakasyon sa Boracay. Ohana.com. Ayan. Yes. Ang kanilang website. Kasi may mga promo sila dyan. Correct. Napakagandang pag-stayan yan. At kung gusto niyo naman po land travel, pwede naman po kayo sa norte. Yes. Sa Nueva Ecija po, ang Highland Valley of the North, Highland Valley Resort, kung nasaan po ang pinakamalaking water park dyan sa norte, di ba? Siyempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, ha? Huwag na huwag po kayo makakalimot na magpasalamat sa Panginoon na dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo iniigilit sa amin? Ichika mo na! Dali! Pero bago talaga yung narinig ko, isang pinasalamatan ni Jex. Di ba nga papailong siya? Ah, Papadagdagan daw niya ilong niya. Papadagdagan. Ng
Dagdagan. Dito, isa pa. Pero halatang nagpainom. Para dalawa na siya. Pero kakaiba, isa lang ang buhok. Ewan ko sa'yo, Jen.